Si Denji ay isang nakakaawang binatilyo na iniwan ng kanyang walang kwentang ama na nagkaroon ng malaking utang sa mafia, at dahil dito ay halos nawalan na ng pag-asa si Denji at malapit nang mamatay sa hirap. Ngunit sa mundo na kanyang ginagalawan, ang mga takot ng tao ay nagkakatawang devil, ngunit may ilan sa kanila na hindi kaaway, tulad ng Chainsaw Devil na si Pochita na naging matalik niyang kaibigan. Tinutulungan siya nito na magputol ng kahoy at pumatay ng mga devil kapalit ng kaunting pera, ngunit isang araw ay ipinagkanulo at pinatay si Denji ng mafia. Sa huling sandali, isinakripisyo ni Pochita ang kanyang sarili para buhayin si Denji at gawing Chainsaw Man, upang magpatuloy siyang lumaban at magkaroon ng pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng normal na buhay. Nagsisimula ang kwento matapos patumbahin ni Denji ang Tomato Devil, at nang dumating ang kanyang tagapamahala mula sa mafia ay binili niya ito at sinabi nito na malaki ang halaga ng mga parte ng katawan ng devil sa black market, kaya't ibinigay niya kay Denji ang 400,000 yen. Dahil sa kanyang narinig ay tuwang-tuwa si Denji, pero agad ding binawasan ng matandang kuripot ang bayad sa kanyang utang at iba pang bayarin, kaya't 70,000 na lang ang natira sa kanya. Pagkatapos niyang magbayad ng iba pang bayarin at utang ay 1,800 na lang ang naiwan sa kanya, at iyon na ang budget niya para sa buong buwan. Pag-uwi nila sa maliit na bahay na tinuturing nilang tahanan, iisang hiwa lang ng tinapay ang hapunan nina Denji at Pochita, at sinabi ni Denji na ang normal na tao ay nilalagyan ng palaman gaya ng mantikilya ang tinapay ngunit wala siyang pambili. Naiisip din niya na malamang na hindi siya magkakaroon ng nobya, dahil wala siyang bahay na pwedeng dalhan o pera para makipag-date. Sa huli ay nakatingin siya sa labas ng bintana at nagsabi na gusto niyang maranasan matulog kasama ang isang babae bago siya mamatay. Habang umuulan ay naalala niya ang araw na tuluyang nagbago ang kanyang buhay, nagpakamatay ang kanyang ama para takasan ang kanyang malaking utang, at ang matandang gangster ay nagutos sa batang si Denji na dalhin ang 700,000 yen sa loob ng 24 na oras bilang bayad, at kung hindi niya ito magawa ay siya mismo ang papatay sa kanya. Kasabay nito ay doon niya nakilala ang Chainsaw Devil na mukhang aso, ngunit sa simula ay natatakot siya at handa nang mamatay, pero nang makita niya na sugatan ang Chainsaw Devil ay naawa siya rito kaya tinalok niya ang kanyang dugo upang gumaling ito. Kinagat ni Pochita ang kanyang braso at nilinaw ni Denji na hindi iyon libre at isa itong kontrata, kapalit ng dugo niya ay tutulong si Pochita sa kanya para mabuhay rin siya. Kinabukasan, nakapatay si Denji ng isang devil sa tulong ni Pochita, at simula noon ay kinuha siya ng mafia bilang kanilang pribadong devil hunter. Pagbabalik sa kasalukuyan mula sa pagbabalik tanaw, bigla siyang umubo ng dugo na nagpapaalala sa kanya ng pagkamatay ng kanyang ina na ganoon din ang kanyang sakit. Bigla siyang nakarinig ng katok mula sa pinto, at biglang dumating ang matandang gangster na may bagong ipapagawa sa kanya. Dinala siya nito sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, at doon na nagsimulang maghinala si Denji na mayroong mali, habang sinasabi ng matanda na magaling siya na naging aso nila pero ayaw niya ang baho nito. Bago pa makagalaw si Denji, sinaksak na siya kasama si Pochita ng isa sa mga tauhan niya gamit ang isang espada, at habang nakahandusay sa sahig si Denji ay ibinunyag ng matanda na nakipagkontrata rin siya sa isang devil upang maging mas makapangyarihan. Sa ilang sandali ay bigla na lang lumitaw ang isang napakalaking halimaw na diablo kasunod ang isang hukbo ng mga zombie. Sinabi nito kay Denji na napakatanga ng mga tao sa mafia dahil pumayag silang maging alipin kapalit ng kapangyarihan, nang hindi nila alam na ang sino mang makipagkasunduan sa zombie devil ay nagiging zombie rin. Pagkatapos ay inutusan ng dambuhalang diablo ang mga zombie na patayin si Denji at itapon siya sa basurahan, dahil labis nitong kinasusuklaman ang mga devil hunter. Agad na kinuha ni Denji si Pochita at tinangkang tumakbo, pero walang tigil ang paghabol ng mga zombie. Sinaksak siya at pinagtataga hanggang sa bumagsak siya sa lupa, habang sumisigaw sa sakit at iniisip kung bakit hindi man lang niya makamtan ang simpleng pangarap na mamuhay ng normal. Sa kalaunan, ang putol-putol niyang katawan ay isinilid sa basurahan, ngunit ang isang patak ng kanyang dugo ang tumulo at pumasok sa bibig ni Pochita, na naging dahilan ng kanyang muling paggising. Naalala niya ang sinabi ni Denji noon, na ang tanging pagsisisi niya ay kung mamatay siya sa laban habang mag-isa na lang si Pochita, at hiniling niya rito na kung sakaling mamamatay siya ng maaga ay kunin nito ang kanyang katawan at lumayo para mamuhay at mamatay bilang isang normal na tao. Dahil dito, ginamit ni Pochita ang kanyang kapangyarihan upang muling ibalik ang katawan ni Denji, at bigla itong nagpakita sa isang panaginip at tinanong ni Denji kung nagawa ba nitong kunin ang kanyang katawan. Sa ilang sandali ay sinagot siya ni Pochita na gusto niyang pakinggan ang mga pangarap ni Denji, kaya't ito ang bago nilang kasunduan,
ibibigay niya ang kanyang Devil Heart kapalit ng pagtupad ni Denji sa kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng lahat ay nagising si Denji na buo na muli ang kanyang katawan, at ang dating tali sa buntot ni Pochita ay nasa kanyang dibdib na, ngunit napansin siya ng mga zombie at iniutos muli ng zombie devil na kainin siya. Galit na galit si Denji dahil sa paghadlang ng mga zombie sa kanyang pangarap, kaya't hinila niya ang tali sa kanyang dibdib, at habang sumusugod ang mga zombie papunta sa kanya ay bigla siyang lumabas mula sa kaguluhan na mayroong mga chainsaw na lumalabas sa kanyang ulo at mga kamay. Nagulat ang zombie devil at agad siyang sinalakay ni Denji, tinusok niya ang mata nito gamit ang kanyang chainsaw, at dahil sa sakit ay sumigaw ang Diablo at tinulak si Denji gamit ang kanyang bituka. Bumangga siya sa isang haliging bakal at nahulog, ngunit hindi siya tinablan habang ang isang dambuhalang zombie ay umatake gamit ang bakal na pamalo, pero wala itong epekto sa kanyang ulo. Sinimulan niyang tagpasin ang mga zombie, ngunit patuloy silang hinagis ng zombie devil para mapigilan siya, pero hindi natakot si Denji at pinutol niya ang lahat ng humaharang sa kanya at muling sinalakay ang zombie devil, pinunit niya ang bituka nito at tinabas ang kanyang ulo hanggang sa mahati ang Diablo. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang mga zombie, kaya't muling hinila ni Denji ang tali at pinagtataga ang lahat sa isang nakakabaliw na paraan, sinasabi niya na sa wakas ay magiging malaya na siya sa pagkakautang. Kinabukasan, dumating ang mga opisyal ng Devil Hunter sa warehouse, at natagpuan nila si Denji na nakatayo sa gitna ng tambak ng mga pinagpapatay na zombie. Sa ilang sandali ay lumapit ang kanilang pinuno na si Makima, at sinabi kay Denji na mukha siyang kalahating tao at kalahating Diablo. Tinanong ni Makima si Denji kung siya ba ang pumatay sa lahat ng mga zombie, ngunit imbes na sumagot ay hiniling lang ni Denji na yakapin siya habang unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Nang tinupad ni Makima ang kanyang hiling at niyakap siya, bigla na lang natunaw ang mga chainsaw at ang helmet ng demonyo at bumalik si Denji sa pagiging tao. Sa ilang sandali ay litong-lito siya sa lahat ng pangyayari, kaya't pinahiga siya ni Makima sa kanyang binti at ipinakilala ang sarili bilang tauhan ng Public Safety Bureau. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may dalawang pagpipilian si Denji, ang maging isang demonyo na papatayin niya o maging tauhan niya na aalagaan at pakakainin. Sa sobrang pagkabigla, hindi na makaisip si Denji at ang naitanong na lang niya ay kung ano ang ipapakain sa kanya sa almusal, at sinabi ni Makima na isang masarap na tinapay na mayroong mantikilya kasabay ng mainit na kape. Dahil sa lahat ng kanyang narinig ay hindi makapaniwala si Denji, at pakiramdam niya ay magsisimula na ang matagal na niyang pinapangarap na mamuhay ng normal. Hindi nagtagal ay kasama siyang sumakay sa kotse ni Makima at ng iba pa, at ngumiti ito ng banayad at sinabi sa kanya na mula ngayon ay isa na siyang aso nito. Idinagdag pa ni Makima na ang tanging sagot lang na nais niyang marinig mula kay Denji ay oo, dahil para sa kanya ay walang silbi ang isang aso na hindi marunong sumunod sa amo. Sa pagkakataong ito ay nagulat si Denji, dahil una niyang inisip na mabait si Makima at bahagya pang ang nahulog ang kanyang loob dito, ngunit sa ngayon ay itinuturing na siya nito na parang aso. Gayunpaman ay nalungkot siya nang marinig niya ang salitang aso dahil naiisip niya si Pochita, ngunit agad na naputol ang kanyang lungkot nang biglang kumalam ang kanyang sikmura. Dahil doon ay sinabi ni Makima na huminto muna sila para mag-almusal, ngunit nahihiya si Denji dahil wala siyang pera, pero sagot daw iyon ni Makima at binigyan pa siya nito ng coat para lang may maisuot. Sa mga ipinapakitang kabaitan ni Makima, nakalimutan na ni Denji ang kanyang lungkot at muling nahulog ang kanyang loob kay Makima. Nang dumating sila sa isang kainan, muling nawalan ng malay si Denji dahil sa sobrang dugo na nawala sa kanya noong lumabas ang mga chainsaw, at tinanong siya ni Makima kung paano siya naging ganoon, at sinabi ni Denji na ibinigay sa kanya ng kanyang alagang demonyo ang kanyang puso at kapangyarihan nito. Nagulat si Makima at sinabi na wala pang ganoong nangyari kailanman, pero nagtitiwala siya kay Denji at dahil sa matalas niyang pangamoy, alam niyang buhay pa ang kaibigan nitong demonyo sa loob ng kanyang katawan. Labis ang saya ni Denji sa kanyang narinig ngunit muli siyang nawalan ng malay, at pagmulat niya sa kanyang mga mata ay nasa kanyang tabi pa rin si Makima. Nang inihain sa kanya ang pagkain, tumanggi siyang kumain ng mag-isa at hiniling na si Makima ang magpakain sa kanya, at nang tinanong niya si Makima kung anong uri ng lalaki ang gusto nito ay sinagot siya ni Makima na gusto niya ang katulad niya. Pagkatapos niyang marinig ang lahat ng iyon, labis ang tuwa ni Denji at dinala siya ni Makima sa punong tanggapan ng mga Devil Hunter, binigyan ng uniforme at ipinakilala sa isang nakatatandang kasama na si Aki. Ipinaliwanag ni Makima na ang kanyang magiging tagapagturo ay si Aki, ngunit nagreklamo si Denji dahil gusto niya na si Makima ang kanyang makakasama,
at mahinahon siyang kinausap nito at sinabi na kung gagalingan niya sa trabaho ay maaari siyang ma-promote at doon ay makakasama na niya ito. Pagdating sa lungsod, paulit-ulit na tinatanong ni Denji si Aki kung may nobyo ba si Makima, at dahil sa inis ay dinala siya ni Aki sa isang eskinita, binubugbog at sinabihan na tumigil na sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Aki na ang mga pumapasok sa ganitong trabaho na may mababaw na dahilan ay maagang namamatay, at ginagawa lang niya kay Denji ang isang pabor para tumigil na siya bago pa mahuli ang lahat. Itinapon ni Aki ang sigarilyo kay Denji at dinuraan ito para patayin, sabay sabi na huwag na siyang magpakita sa susunod na araw. Nang umalis si Aki, agad siyang hinabol ni Denji at sinipa ang pototoy nito, kaya't natumba si Aki at paulit-ulit na tinamaan ang kanyang bayag habang sinasabi ni Denji na ito ang kanyang paraan sa pakikipaglaban sa mga lalaki. Idinagdag pa niya na wala siyang pakialam sa panghuhuli ng mga demonyo at sumali lang siya dahil kay Makima, dahil para sa kanya, kung araw-araw siyang makakakain ng masasarap na pagkain, handa na siyang mamatay. Bumangon si Aki at lumaban, ngunit muling sinipa ni Denji ang kanyang pototoy at mabilis na bumagsak si Aki. Pagkatapos ay dinala niya ito pabalik sa punong tanggapan at sinabi kay Makima na hindi sila pwedeng magsama sa trabaho. Gayunpaman, ipinasok pa rin ni Makima si Denji sa unit ni Aki, na para bang sinadya niya talagang pagsamahin ang mga Diablo bilang isang eksperimento. Binalaan din niya si Denji na kapag tumakas ito o umalis bilang Devil Hunter ay ituturing siyang kriminal at agad na papatayin, kaya't sa huli ay napagpasyahan nila na si Aki ang magpapatira kay Denji. Sa sumunod na araw, nilagyan ni Denji ng maraming mantikilya ang kanyang tinapay at kinain ito na nagkalat sa buong bahay ni Aki, ngunit habang natutupad ang matagal na niyang pinapangarap na buhay, pinipigilan ni Aki ang kanyang sarili upang hindi niya sipain si Denji palabas. Hindi nagtagal, nakakuha sila ng isang misyon para pumatay ng isang Diablo, isang demonyong sumapi sa katawan ng tao. Sa sandaling ito ay nagtanong si Denji kung isa rin ba siyang Diablo, pero sinabi ni Aki na hindi at madaling makilala ang mga Diablo dahil ang kanilang ulo ay hindi mukhang tao. Pagkatapos nilang pumasok sa isang kwarto, natagpuan nila ang Diablo na kumakain ng ibon, kaya't agad na inutusan ni Aki si Denji na mag-transform at patayin ito. Ngunit hindi sumunod si Denji at mabilis itong tinapos gamit ang kanyang palakol, at sinasabi na mas mabuti iyon upang hindi masyadong masaktan ang Diablo. Gayunpaman ay nagalit si Aki at isinubsob ang ulo ni Denji sa bintana, sabay sabing galit siya sa lahat ng mga demonyo dahil isa sa mga ito ang pumatay sa buong pamilya niya sa harap ng kanyang mga mata. Ngayon ay tinanong niya si Denji kung gusto ba nito na makipagkaibigan sa mga demonyo, at sumagot si Denji na kung mayroong demonyo na gugustuhin na maging kaibigan siya ay tatanggapin niya dahil wala siyang kaibigan. Biglang umalis si Aki habang si Denji naman ay namumulot ng mga magazine para sa matatanda, at ang totoong dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang chainsaw ay dahil ayaw niyang madumihan ng dugo ang mga ito. Habang iniisip niya na natutupad na ang pinapangarap niyang buhay, bigla niyang naramdaman na may kulang at naunawaan niya na wala siyang malinaw na ambisyon, isang bagay na nagtutulak sa tao para magsikap. Dito napunta ang isip niya kay Makima, at bigla niyang naisip na ang susunod niyang layunin sa kanyang buhay ay ang makahawak ng dibdib ng babae, at patuloy niya itong iniisip hanggang makarating sila sa opisina ni Makima. Doon ipinakilala ni Makima ang bago niyang partner, isang Diablo na nagngangalang Power. Ipinaliwanag niya na dahil mas maayos ang pag-iisip ni Power kumpara sa ibang Diablo, isinama rin siya sa unit ni Aki bilang eksperimento, at nagsimulang magpatrolya sina Denji at Power sa mga gusali ng syudad. Habang nagpapatrolya, agad na napansin ni Denji na nakakainis at mayabang si Power at laging naghahanap ng papatayin dahil sabik itong makatikim ng dugo, ngunit nagpa siya si Denji na titiisin na lang ang lahat ng kapilyuhan nito, alang-alang sa tsansa na maka-score siya sa kanya. Nang wala silang makita ay nagpa siya sila na magpahinga muna, at sinabi ni Power na dahil sa sobrang lakas niya kaya't natatakot na lumabas ang mga mahihinang demonyo. Habang nababagot si Denji ay biglang nakaamoy ng dugo si Power at agad na tumakbo, doon niya natagpuan ang isang Diablo sa daan at diretso niya itong inatake. Gumawa siya ng malaking maso gamit ang kanyang sariling dugo at agad na pinukpok ang devil sa isang hampas, habang nanunood lang si Denji dahil sa sobrang gulat. Pagkatapos ng kaguluhan ay agad na nagsimula ang paglilinis sa nagkalat na mga labi ng devil, at dumating din si Makima para pagsabihan sina Denji at Power. Sinabi niya na isang civilian hunter na ang kumikilos sa lugar at nakialam sila sa trabaho nito, kaya't sinabihan niya si Power na baka hindi siya angkop na maging devil hunter, ngunit sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at sinabi ni Power na inutusan lang siya ni Denji.
Dahil doon ay tinawag siyang sinungaling ni Denji at nagsimula silang mag-away, ngunit nang inutusan silang huminto ni Makima, natakot si Power at tumahimik. Makalipas ang